Naranasan mo na bang tumira sa isang lugar na may lumang gusaling iniwan at puno ng hiwagang hindi maipaliwanag? Kung mahilig ka sa urban exploration, makatagpo ng ganitong lugar ay parang jackpot. Pero kahit ang pinakamahilig mag-explore ay sigurado mapapahanga sa mga kakaibang abandoned spots na ipapakita natin ngayon. Tuklasin ang mga pinaka-nakakatuwang lumang lugar na tunay na umiiral at ang ilan dito pwede mo talagang pasyalan. Treehouse sa Taiwan. Kung may isang bagay na pareho sa karamihan ng mga iniabandonang gusali, yun ay ang kalikasan ng laging huling mananaig. Naalala mo ba ang pelikulang I Am Legend? Makikita mo ang buong Times Square sa New York na unti-unting sinasakop ng mga halaman at nagmumukhang malawak na damuhan. May hawig itong tanawin sa Taiwan. Ang Anping Treehouse ay mukhang isang kakaibang treehouse ngayon, pero hindi ganoon noon. Ang Anping Building ay dating brick and mortar warehouse noong ika-19 na siglo na ginagamit bilang imbakan ng mga produkto bago ikarga sa mga barko. Nang hindi na ito ginamit, ang kalapit na puno ng banyan ay nagsimulang sakupin ito ng tuluyan. Sa pagdaan ng panahon, nabalot ang buong gusali ng mga sanga at ugat ng puno. Ang natitira ngayon ay mga pader at bahagi ng struktura na pinagdikit ng mga ugat. Atlantis ng China. Bagamat hindi pa natatagpuan ang tunay na lungsod ng Atlantis, may isang lugar na halos katulad ng karanasan para sa gustong makakita nito. Ang nalubog na syudad ng Xicheng sa China ay kilala bilang Atlantis of the East. At malinaw kung bakit. Ang natatanging lugar na ito ay parang time capsule na nagtatago ng kultura at arkitektura mula sa panahon ng Imperial China, kabilang ang impluwensya ng Ming at Qing Dynasty mula taong 1368 hanggang 1912. Pero ang kaibahan nito sa Atlantis ay hindi talaga ito nawala. Magsigla itong lungsod hanggang huling bahagi ng 1950s. Nang magsimulang magtayo ng dam ang pamahalaan, nilipat ang mga nininirahan sa ibang lugar. Nang matapos ang dam, napuno ng tubig ang syudad ng hanggang 120 feet ang lalim. Nananatili itong nakalimutan hanggang 2001 nang magpadala ang gobyerno ng grupo para silipin ang lumang syudad ng Xicheng. Sa gulat nila, maganda pa rin ang kondisyon nito. Simula noon, dumami ang interest dito at marami pang expedition ang isinagawa. Nakakatuwang isipin na marahil hindi ito makikilala ng ganito kung hindi ito nalubog. Rogyong Hotel. Maraming inaabandonang gusali sa North Korea na itinayo para sa pagpapakita ng kasaganahan sa paningin ng publiko, pero may isang gusali na pinaka-prominente sa ganitong kategorya. Ang Rogyong Hotel sa Pyongyang na tinatawag ding Hotel of Doom ay hindi pa nakagamit ng kahit isang bisita simula nang ito ay umpisang itayo. Nakakatuwang isipin na ito ay may hawak ng titulo bilang pinakamataas na walang nakatira o gumagamit ng gusali sa buong mundo. Umaabot sa 1,000 feet. Hindi lang iyon, ito rin ang pinakamataas na gusali sa buong bansa at tanaw mula sa malalayong lugar. Tila ang tanging gamit nito ay ang pagpapakita ng mga ilaw at display sa labas ng gusali para sa mga palabas. Sinimulan ang construction nito noong 1987 at hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang tapos. Madalas itong humihinto depende sa kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Noong 2008, nilagyan ito ng mga glass panel. Ang pinakatuktok nito ay dapat sana para sa isang umiikot na restaurant, pero mukhang hindi rin ito nagagamit tulad ng iba pang bahagi ng gusali. Talagang malaking saya sa galing at potensyal nito. Abandoned Domino Sugar Refinery. Mula sa lumang syudad, punta naman tayo sa makabagong panahon. Ang abandonadong Domino Sugar Refinery sa Williamsburg, Brooklyn ay siguradong makakakuha ng atensyon ng kahit sinong urban explorer. Ang 150 years old na strukturang ito ay bahagi ng kasaysayan ng Amerika noong kasagsagan nito. Noong pinakamataas na operasyon, meron itong 4,500 na empleyado at kayang magproseso ng 4 million pounds ng asukal sa isang araw. Pero matagal na yon, huminto ang operasyon noong 2004 at hindi na nagamit ang mga facility maliban sa pangunahing bahagi ng refinery. Sunsi Houses. Ang mga bahay na ito na parang mula sa hinaharap ay planong gawing vacation resort para sa mga US servicemen na nakatalaga sa East Asia. Ang Sunsi Houses o mas kilala bilang UFO Houses ay idinisenyo ni Matti Soronin, isang Finnish architect. Sinimulan ang construction noong 1978 pero hindi natuloy ang orihinal na plano dahil may mga di pangkaraniwang pangyayari simula pa lang. Habang ginagawa ang Sunsi Houses, maraming ulat ng kakaibang pangyayari sa paligid ng proyekto. Dahil dito, nagkaroon ng mga kwento na may kakaibang enerhiya ang lugar. May nagsasabing itinuyo ito sa lumang Dutch military site. Meron ding teorya na nagkaroon ng sumpa matapos masira ang isang dragon statue sa lugar habang ginagawa ang proyekto.
Sa uli, dahil sa mga kakaibang pangyayari, ang Sunsi Project ay tuluyang iniwan noong 1980 sa loob ng 30 taon. Nananatili itong parang ghost town hanggang tuluyang gibain noong 2010. Ngayon, ang lugar ay ginagawa ng water park. Petrova Gora. Kapag may naganap na malalaking kaganapan sa kasaysayan, kadalasan ay may mga monumentong itinayo bilang alaala. Ang Petrova Gora ay isang monumentong itinayo upang parangalan ang mga Croatian na naapektuhan ng World War II. Siguro, nagtataka ka kung bakit mukhang sirang-sira ang itsura nito ngayon. Noong itinayo ito ng architect na si Vojin Bakic noong 1981, hindi ganito ang itsura niya. Sa paglipas ng panahon, ginamit ng ilang lokal ang bahagi ng monumento bilang pinagmumula ng scrap metal. Kaya nabawasan ang orihinal nitong anyo. Nakatayo pa rin ang struktura pero hindi na tulad ng dati. Matatagpuan ito sa tuktok ng Mali Petrovac, ang pinakamataas na bahagi ng kabundukan ng Petrova Gora sa Croatia. Nakakatuwang isipin na sa ilalim ng monumento, may mga tunnels at silid na dati ay ginagamit bilang field hospital noong World War II at kalaunan ay naging tagpuan ng ilang grupo mula Yugoslavia. Alukayr Scrapyard. Makikita rito ang iba't ibang uri ng sasakyan, mula excavators hanggang cranes at mula motorbike hanggang kotse. Lahat ay natatakpan ng makapal na putit, maliliit na butil ng buhangin at alikabok. Sa unang tingin, parang ordinaryong scrapyard lang. At ang Alukayr Scrapyard sa desyerto ng Qatar, humigit kumulang 12 milya mula sa Doha, ay hindi pangkaraniwang tambakan. Kapansin-pansin na karamihan ng sasakyan dito ay nasa maayos pang kondisyon maliban sa alikabok. Kaya bakit may napakaraming sasakyang hindi pa tinatanggalan ng piyesa? Ang lugar na ito ay nagsisilbing pansamantalang imbakan ng mga sasakyang nang kumpiska mula sa mga minor na paglabag. Hindi ito agad ginagalaw o pinagpiestahan ng scrap. Ilang beses sa isang taon may auction para sa pinakamagandang sasakyan sa lote at binebenta sa pinakamataas na bidder. St. Nicholas Fortress. Babalik tayo sa Croatia para sa kakaibang fortress na ito ay nasa bungad ng St. Anthony's Channel sa Šibenik, malapit sa Adriatic Coast. Ang St. Nicholas Fortress ay kilalang napakahirap pasukin nung panahon nito. Tumagal ng halos 400 years bilang depensa ng lugar. Itinayo ito ng mga Venetian noong ika-16 na siglo bilang panangga mula sa mga barkong papalapit sa daungan. Meron itong 32 cannons, ngunit ang nakakatakot nitong istruktura ang tunay na nagpapaurong sa sinumang nais sumalakay. Sa pagdaan ng mga siglo, ginamit ito ng iba't ibang hukbo at ilang beses na inayos upang sabayan ang pagbabago ng panahon hanggang sa tuluyang hindi na ginamit ng militar noong 1979. Cloud Chamber for the Trees and Sky. Sa unang tingin, mukha itong bahay ng Hobbit. Parang galing sa fairy tale o sci-fi movie. Pero hindi yun ang tunay nitong gamit. Ang chamber na ito ay ginawa ng British artist na si Chris Drury. At ang disenyo nito ay parang rustic ng camera obscura. Kapag isinara ang pintuan, papasok ang liwanag sa maliit na butas sa bubong. Doon pumapasok ang camera obscura effect, isang sinuunang teknik kung saan napaproject sa loob ng bahay ang baliktad na imahe ng kalangitan, puno at ulap. Para ka nanonood ng live na tanawin mula sa loob, pero naka-flip lang ng konti. Ang ganda, hindi ba? Bat Tower. Ang susunod na abandonadong lugar sa listang ito ay ang Bat Tower. Hindi ito tirahan ni Batman, ha? Ang kakaibang strukturang ito ay itinayo noong 1929 ng real estate developer na si Richard Clyde Perky na may pag-aari ring fishing lodge sa Lower Sugarloaf Key. Problema noon, napakarami ng lamok sa lugar at naapektuhan ang mga bisita ng lodge. Nakabalita si Perky na tumutulong ang paniki laban sa lamok, kaya nagtayo siya ng tore na pwedeng maging tirahan at resting place ng mga paniki. Pero sa kasamaang palad, wala ni isang paniki ang lumipat dito dahil wala talagang colony malapit sa lugar hanggang 1996. Kahit na hindi nagtagumpay ang plano, interesting pa rin ang kakaibang disenyo ng gusaling ito. UFO Home. Mahilig ka ba sa UFO? Madalas mo bang titigan ang mga bituin at isipin na baka hindi tayo nag-iisa sa universe? Kung oo, tiyak na maaliw ka sa kakaibang bahay na ito sa Homestead, Florida. Tinaguri ang Mushroom House o Alien House. May kakaibang misteryo tungkol sa pinagmulan ng bahay na ito. Walang nakakaalam kung sino ang nagtayo nito o bakit pinili ang kakaibang disenyo. At napansin na itinayo ito nang walang pahintulot mula sa lokal na pamahalaan. Mula 2013, may plano ng gibain ang gusali. Pero kahit makalipas ang maraming taon, narito pa rin ito. Maraming kwento tungkol sa mga dating may-ari. May nagsasabing ginamit ito ng ilang gangster. Pero ang pinakamatandang literato ng bahay ay mula pa noong 1974, kung kailan sikat ang futuristic na disenyo sa bahagi ng Amerika. Pero ang UFO home na ito ay talaga namang kakaiba at nakakatuwa.
Fairy Village. Lumaki ka ba sa kwento tungkol sa mga diwata at duwende bago matulog? Kung oo, tiyak mapapahanga ka sa abandoned fairy village sa Connecticut. Ang tanawin dito ay talagang nakakabighani. Bagamat ngayon ay halos gumuho na ang mga bahay, matatanaw pa rin ito mula sa malawak na interstate highway kahit na halos walang nakakaalam na naroroon ito. Ang village ay may maliliit na bahay na inukit sa gilid ng bato. Dati meron itong ornamental garden pero ngayon sinakop na ng mga halaman na tahayop ang buong village. Ayon sa lokal na kwento, itinayo ito ng isang babae na sinasabing pinagmumukha siyang baliw ng mga diwata sa kanyang hardin kaya gumawa siya ng lugar para sa kanila. Mas malamang ang lugar ay ginawa bilang roadside attraction para sa mga bumibisita. Kung balak mong pumunta, mag-ingat ka dahil may poison ivy sa paligid. Malay mo, makakita ka rin ng diwata. Miniature Underwater City. Naniniwala ka ba sa sirena? Iniisip mo ba na nakatira sila sa underwater castle at nangangarap tungkol sa mundo sa ibabaw? Sa Cap d'Antibes sa timog ng France, natuklasan ang isang hindi sinaunang Sirena Castle kundi isang miniature na French town na may bahay, simbahan, amphitheater at opisina ng abogado. Ang underwater town ay itinayo mula 1963 hanggang 1965 ng isang French filmmaker na plano sanang gumawa ng Sirena movie na tinawag na Langen. Pero iniwan ang proyekto nang magpasya silang gawing animated ang pelikula. Ilang tao lang ang nakakaalam tungkol sa Underwater City hanggang sa nadiskubre ito ng ilang divers noong 2007. Ngayon, pwede mo rin itong bisitahin sa guided tours sa maliit na bayad. Ang lugar ay puno ng coral at isda, kaya sulit itong makita. Handa ka bang sumisid para batiin ang iyong underwater na kapitbahay?